Isa sa pinakahihintay ng isang tao ay ang kanyang kaarawan. Sino po ba ang malungkot pag nagbe-birthday? Wala siguro, no? Lahat yata masaya kahit walang handa. Basta pag palalapit na ang kaarawan, tayo ay nagdiriwang. Tayo ay masaya. Bakit masaya? May kainan, may gift, at dahil dito, puno ng kasiyahan ang birthday. Masaya ang birthday. Hindi lang dahil busog pag-uwi, pag ikaw ay pupunta ng birthday, meron kang baon. May tinatawag nating Sharon. Parang lahat yata nagsasharon dito Delikado pag piyesta. Note natin. Hindi lang siguro Sharon ang mauuwi natin, kundi siguro din ang kwentuhan. Di ba? May kwentuhan. Maganda pag may kwentuhan habang kumakain. May bring home, kumbaga. Sa tuwa ng okasyon, ngiti ng bawat isa, at may tawanan din sa ating kwentuhan. So, ganun dapat, no? Pag birthday, pag piyesta, lalo-lalo na sa darating ng kapistahan natin, andun ang tuwa sa bawat isa. Mga kapatid, ngayon ang ikapitong nobena para sa pagdiriwang ng kapistahan natin sa ating mahal na ina, Birhen Maria. At alam natin sa ating titulo, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ang tema natin ngayon, siya ang tagapag-adya sa lahat ng masama. Ang ating mahal na ina ay tinuturing isa sa mga central figure ng ating pagka-Kristiyano, ng ating pagiging Katoliko. Sa Ebanghelyo na ating narinig ayon kay San Lucas, alam natin kung papaano si Maria naging pinagpala sa babaeng lahat. At ng istorya ng simbahan ay hindi mawawala ang pagkatao ni Mama Mary. Tatak sa isang Kristiyano, sa isang Katoliko, ang ating pagkilala kay Mama Mary. Bakit kaya? Para sa akin, ang pagkasama natin kay Mama Mary sa buhay bilang Kristiyano, bilang Katoliko, ay una, simple, siya ay isang ina. At hindi lamang simpleng ina, kundi ina siya ng Diyos, ang tagapagligtas. Pangalawa, siya ay ina na mapagkalit. Caring mother. Kahit sa murang edad, alam niya kung paano maging ina. Nung nalaman niya ng nagdadalang tao, ang kanyang pinsang si Elizabeth na may edad na, siya'y pumaroon para damayan ang kanyang pinsan. Alam niya kung ano ang pagiging ina. Pangatlo, naging huwaran, model si Mama Mary sa krus at sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Si Maria, kasama niya ang simbahan, ang mga apostol ni Jesus. Kaya sa istorya ng simbahan at sa unang mga Kristiyano, nakita nila ang nagawa ni Mama Mary. She fulfills her role as the mother of the church. Kaya maganda na sa pagkilala natin kay Mama Mary, alam natin ang istorya ng simbahan. Alam natin kung paano lumago ang simbahan
kasama ang ating ina. Ang ina na kung saan kasama ni Jesus, kasama ng mga apostol, at kasama natin ngayon. Sa panahon ngayon, marami tayong matutunan sa pagkatao ni Mama Mary. Dito lang siguro sa mission station at sa lahat ng mga missionaries of the Sacred Heart, kami po mga MEC, kilala natin siya bilang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. At ang pagkilala natin kang Mama Mary sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang kanyang katauhan ay naging gabay sa atin, lalo na sa ating pagkasimbahan. May na tayong nagpapala sa atin ang tagapag-adya sa lahat ng masama. Ay siyang buhay din natin sa pagiging Kristiyano. Mga kapatid, sa tema natin, paalaala sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malakas at makapangyarihan kaysa demonyo. Kaya tayo bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, alam natin sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos, sa ating paghingi ng gabay ng ating mahal na ina, Our Lady of the Sacred Heart, tayo nagpapatuloy sa buhay natin. Pansin man natin sa paligid natin ang masama. Alam natin, maraming kasamaan ngayon. Di ho ba? Nakikita natin sa balita, naririnig natin sa radyo, kung ano-ano ang kasamaan ng tao. Ngunit alam din natin na mas malakas pa, makapangyarihan ang Diyos kaysa masama. Ang masama, inilalayo tayo sa piling ng Diyos. Ang masama, inilalayo tayo sa ating komunidad. Gusto ng masama, gusto ng demonyo na maging masama rin tayo. Gusto ng demonyo na gagawa tayo ng kasiraan sa buhay natin at sa kapwa natin. Ganon ang demonyo. Ganon ang masama. Ngunit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Andyan ang Diyos. Andyan ang mahal nating ina. Gumagabay sa atin. Ang puso ni Jesus na dala-dala niya. Ang puso ni Maria na dala-dala niya para sa atin. Andyan ang ating ina, handang tumulong sa atin labanan ang masama. Labanan natin ang kasamaan. Amen? Amen. Ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo ni Jesus na sa pagsunod natin sa Kanya, tayo ay maging free from evil works, sa mga kasamaan. Ang kapangyarihan ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa masama. He has the authority over all. At alam natin, naririnig natin sa mga milagro ni Jesus, we know that it unveils that He is Lord of everything. Siya ang Diyos sa tanan. He is more powerful than the devil. Kaya ngayong araw na ito, sa ikapitong novena natin, sa papalapit natin na kapistahan, nawa tayo ay manalangin. Hingin natin sa Diyos, hingin natin sa Panginoon, at hingin natin sa ating mahal na ina, gabayan niya tayo. Iwaksi ang kasamaan, na ang Diyos nawa, He will
take over us in our lives. Naggagabayan niya tayo, He will guide us and to be with us always in the phases of our lives. Sa tanan nga mga ginagawa natin, nanawa, malayo tayo sa kasamaan. Ang gagawa ng kasamaan sa buhay natin at sa kapwa natin. Si Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, tagapag-adya sa lahat ng masama. Nawa tayo, hingin natin sa Kanya ang gabay. Gabayan niya tayo sa panalangin. Gabayan niya tayo sa buhay. At nawa, itong buhay natin, tayo ay mas lalong lalakas. At ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin sa ating Panginoon ang biyaya ng pagkamasunurin. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating mga may sakit, ang ating komunidad dito sa Mission Station, ang mga naglilingkod sa atin dito, sa lahat ng mga nagsisimba, mga volunteers natin dito sa Mission Station, kay Father Sam, ang ating pari na siyang nangangasiwa dito sa ating Mission Station, sa komunidad ng mga missionaries of the Sacred Heart, ang Chevalier family. Ipagdasal natin ang lahat at magpatuloy tayo sa buhay, pananampalataya, at nawa sa buhay natin, magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan sa bawat isa sa ating komunidad at para sa ating simbahan. Amen? Amen. Pakitingin po ang inyong katabi. Pakitingin po ang inyong katabi. At pakisabi po, I am glad you're here. Huwag kang mag-absent bukas, ha? Magkikita tayo bukas hanggang sa piyesta. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.